Kasi bagamat kayo nagbabasa ng kautusan ni Moses, dapat alam ninyo yung mga batas. Pero dahil sa mga, parang ganito, ito yung batas ng Diyos, oh. Yan, ganyan. Pinaiputan yan ng tradisyon. Nababaliwala na ngayon itong tinatawag na kautusan ng Diyos. Mas nakikita ng mga tao ang walang katapusan tradisyon. Diba? Ano itinuturo sa atin yan? Paglabag sa kautusan ng Diyos, saka susunod sa tradisyon. Maraming mangkukulam dito sa Pilipinas. Ang tinuro sa atin, ng ating mga ninuno, pag may nakagalit ka, kukulangin mo. Gaganon? O, makakatulong may pangukulang na yan, yung iba'y nagtatayo na ng mga militar. Ano, kukulangin mo yung Chinese? Ganon? Hindi ganon. Ano? Hindi ganon. Napakadaming mali. Lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, alam niyo po ba, diba, na nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi ninyo? Kasi sinasabi ng ating Panginoong Yesus, sunod kayo na sunod sa mga tradisyon nyo, tinatapakan nyo ang utos ng Diyos. Kasi sinusunod nyo yung utos ng mga tao, utos ng mga matatanda, kaysa utos ng Diyos. Sabi ng mga alagad, nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi ninyo. Then the disciples came to him and asked, do you know that the Pharisees were offended when they heard this? Tingnan yung sagot ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng halamang hindi itananim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Yun yung mga gumagamit ng Panginoon, na sa pagdating ng araw ng pagbubong, walang silbi. Sasabihin nila, di ba nagpagaling kami sa pangalan mo? In Jesus Christ's name, I rebuke you. May ganun-ganun pa. Pero hindi pala yung totoo. He replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. These verses uses classic language from the Old Testament scriptures to show that these Pharisees and scribes will be overthrown by God. Jesus calls them plants his Father has not planted, therefore these religious leaders will not be protected by God from being uprooted and cast aside. The Pharisees believe themselves to be righteous keepers of God's law. Yun ang paniniwala nila sa Diyos sila. They also assume themselves the final authority on what it means to be a righteous keeper of this law. Na sila'y tagapagtanggol ng kautusan, kaya magagaling nga yan. They have failed to take their opportunity to care for God's people and communicate to them the spirit of God's law. Ang nangyayari, sila mismo ang nag-aakayan, sila mismo ang naghihilahan. Hayaan ninyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa buhay. Leave them. They are blind guides. If a blind man leads a blind man, what will fall into a pit? Diba ganun ang mangyayari? Bakit? Pareho nilang hindi nakikita yung katotohanan. At ang nangyayari, nagagalit sila sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya, parable of the heart of man, ayan o. Sumagot si Pedro, pakipaliwanag niyo po sa amin ang paghahalin tulad. Ito yung talinghaga na sinabi niyo kanina. Peter answered him, explain the parable to us. 16:17, sinabi niya sa kanila, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ang ibig sabihin, lahat ng kalinisang pisikal na yun o anuman yun o paghuhugas ng kamay o hindi paghuhugas, yun ay walang kinalaman sa kaligtasan. Kahit i-perfect mo pa yan, yung pisikal na yan, walang kinalaman niya sa kaligtasan. Ngunit ang lumalabas sa bibig, ito yung delikado, ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano yung lumalabas? Jesus said, are you still lacking in understanding also? Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? But the things that proceed out of the mouth come from the heart and those defile the man. Ano yung lumalabas? Sa puso ng tao. Ayan. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula, ito yung delikado. Lalo kung ikaw ay isang Kristiyano. Ang masasamang pag-iisip. Di ba nandiyan niya? Nag-iisipan niya na masama yung kapwa niya. Pag nakita niya yung babae, hinuhubaran na niya. Minamanyak na niya sa isip niya. Ayun, yung mga delikado. Iniisip niya, pasukin ko kayo yung bangko, magnakaw ako mamaya. Ayun,
pumapasok na yung masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay. Isa, mangalo niya, gumawa ng sexual na immoralidad, yung kahalayan, hinipuan sa jeep, ninanyak ng driver, ninanyak ng konduktor, magnakaw, magsinungaling, manira ng kapwa. Ayun yung delikado. Kita niyo po? Ito yung hindi nyo na ipapangaral. Sinasabi ng Panginoong Yesus. Pangaral pa kayo ng pangaral ng mga tradisyon na walang katapusan, tradisyon na parang kayo babait ninyo, samantalang ang totoo kumikilala kayo sa Diyos pero kayo masasama. Di ba? Amen ka ng amen, makakalunya ka. Amen ka ng amen, gumagawa ka ng sexual na immoralidad. Amen ka ng amen, magnanakaw ka, sinungaling ka, maninira ka ng kapwa. O amen? Mga sisimba. Di ba ba? Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Yan yung delikado na lumalabas sa ating mga bibig kapag tayo ay napapailalim dyan. Di ba? These are what make a man unclean. Yun ang pinupuntusan ng ating Panginoong Yesus. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumain ng hindi nagbugas ng kamay ay hindi makapagpaparumi sa tao. Na, katawan mo naman yan. Bakit? Hindi yung mga taong grasa. Tinawanan lang tayo ng taong grasa ng COVID. Sabi sa atin, mga mahihinang nilalang. Ganyan na sila sa EDSA. Oh. Ay nangyayari sa inyo, hindi ako makahinga. Nako-COVID na ako, ba't sa akin wala lang? Kita mo na? Di ba? Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, pinagbubuti nyo yung panlabas. Ang gagaling nyo sa harap ng mga tao, ang gaganda ng mga suot nyo, ang galing nyo mag-usap ng Panginoon, Panginoon. Pero yung mga loob nyo, sabi ng ating Panginoong Yesus, napakasasama ng mga puso. These are what make a man unclean, but eating with unwashed hands does not make him unclean. It's the sin in the human heart, revealed by the words that come out of a person's mouth that defile a person. Jesus provided a sample list of defiling sins in the previous verse. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Diba? Hindi mo man ito magawa ng verbalan o sa anumang sa kapwa mo man, pwede kang bumangon sa Messenger, sa FB, o di nakasakit ka rin. Diba? Ang kapwa. Diba? Ang dami dyan lumalabas, mga sumasayaw ng mga babae, mga walang bra, o di nagkasala ka rin. Pagka natin. O yan na, o. Sexual immorality. Diba yan yun? False testimony, slander, adultery, kaya dumami yung manyak eh. Diba, dati makakakita ka lang nun sa mga bar, yung mga mahilig sa nightclub, kung saan saan, mga pumupunta sa mga gay bar, o kung saan saan mga bar. Eh ngayon, no, libre na. Mapapanood mo na sa TikTok, sa Messenger, sa kung saan, nag-uubad yung babae. Diba? Yun yan. Sin is something on the inside which our words and actions reveal. It is important to understand that Jesus is not commanding anyone not to wash their hands before meals. His point is only about what hand washing does not accomplish is spiritual. Kahit gan paano gawin mong kalinis-linisin dyan, kung ikaw naman bagsak spiritual, hindi ka maliligtas. We know that consuming germs or other contaminants does have the ability to make us physically sick. It's a good idea for our physical health to wash before eating. It just won't do anything to make us more or less sinful or defiled. Ang tradisyon ng mga tao ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang mga tradisyon ay uod na sumisira sa magandang balita ng Diyos ng kaligtasan. Kasi parang may anyo ng kabanalan. Mas sinusunod ng mga tao ang mga kasabihan ng mga matatanda noon. Mga pamahiin, mga walang kamatayang tradisyon na nagpasalin-salin na sa bawat generasyon. Fresh na fresh. Diba? Kakagulo. Diba? Hindi tayo humuhusga, ha? Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Kasi preacher ako, kailangan ko sabihin niya. May talata yan. Hindi yan mapapasinungalingan. Hindi yan panghahamak. Hindi panghahamak po yan.